Uy, kumusta? Meron akong ipapakitang isang sikretong math trick na halos walang nakakaalam, pero promise, kapag nalaman niyo to, babaguhin ito ang paraan niyo ng pag-compute ng mga percentage. Simulan na natin. Diretso agad tayo sa tanong, ano ang 12% ng 75? Saglit. Medyo kailangan mong pag-isipan yan, no? Hindi siya basta-basta makukuha sa isip lang. Malamang kukunin mo pa yung calculator mo para dyan. At kung napaisip ka dyan, okay lang yan. Ganyan talaga halos lahat sa atin. Mahihirapan tayong i-compute yan agad-agad. Pero, paano kung sabihin ko sa'yong may mas madaling paraan? Dito na pumapasok yung sikreto natin. Sa halip na problemahin natin yung 12% ng 75, paano kung paglaruan lang natin yung mga numero at i-reverse natin sila? At heto na, yung aha moment. Tingnan nyo to, ang 12% ng 75 ang hirap. Pero kapag binaliktad natin, 75% ng 12, biglang ang dali na. Alam nating lahat na ang 75% ay 3/4, di ba? At ang 3/4 ng 12 ay, syempre, 9. Ganun lang kasimple at pareho lang ang sagot niyan. Exactly. Yan na yung buong sikreto. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo, baliktarin mo lang yung mga numero at boom, makukuha mo yung parehong-parehong sagot sa mas madaling paraan. Okay, so ano ba tong sikretong to? Ang tawag dito ay ang percentage reversal rule. Alamin natin kung paano at bakit to gumagana. Ito yung pinaka-konsepto niya. Ang x% ng y ay laging katumbas ng y% ng x, kahit anong numero pa yan. Ang simple pakinggan, pero grabe, napakalakas ng epekto. Siyempre, magandang tanong yan. Siguro iniisip mo, paano nangyari yon? Magic ba to? Hindi. Mayroong solidong mathematical na dahilan kung bakit ito gumagana. Tara, silipin natin. Tingnan natin yung simpleng math sa likod ng trick na ito para makita nyo na hindi to daya, purong mathematical lang talaga to. Ganito lang yan kasimple. Tandaan, yung salitang porsyento o percent ay nangangahulugang per 100. So yung x% ng y, pareho lang isulat as x divided by 100 times y. At sa math, alam natin na sa multiplication, pwedeng magkapalit ng pwesto yung mga numero, di ba? So pareho lang din yan sa y divided by 100 times x. At ano yan? Yan mismo ang definition ng y% ng x. Ang galing, di ba? So ayun, napatunayan na natin hindi siya isang magic trick o shortcut na may daya. Ito ay isang lehitimong property ng math na ngayon alam na nating gamitin sa mas matalinong paraan. Okay, game. Isa pang halimbawa para mas masanay tayo. Paano naman to? 24% ng 25. Medyo kailangan pa ring isipin, tama? Pero gamit ang bago nating superpower, balik pa rin natin. 25% ng 24. Aba, mas madali! Alam natin na ang 25% ay 1/4 lang. So, 1/4 ng 24 ay 6. Ganon lang kabilis. Okay, ready ka na bang i-level up to? Kasi yung trick, gumagana rin yan kahit sa mga mas mukhang komplikadong problema. Paano kung may addition na kasama? Halimbawa, 25% ng 90 plus 9% ng 250. Wow, yung unang part, 25% ng 90, parang kaya pa. Pero yung 9% ng 250, diyan na medyo nakakatakot. Pero wag ma-overwhelm. Hatiin natin yung problema. Unahin muna natin yung parte na mukhang mahirap, yung 9% ng 250. Dito na nagiging mas interesting. Ang 9% ng 250, kung i-compute mo, ay 22.5. At guess what? Yung 25% ng 90, kung i-compute mo, ay 22.5 din. Ibig sabihin, pareho lang pala sila. So pwede nating palitan yung mahirap na parte ng equation ng mas madaling katumbas niya. At tingnan nyo ang nangyari. Yung komplikadong problema kanina, dahil sa ginawa nating substitution, ngayon ay naging 25% ng 90 plus isa pang 25% ng 90. Biglang ang dali na lang tingnan, di ba? Dalawang 25% ng 90 ay katumbas lang ng 50% ng 90. At ang kalahati ng 90 ay siyempre 45. Mula sa isang nakakatakot na problema, nakuha natin yung sagot gamit lang yung simpleng trick. Galing! Okay, so naiintindihan na natin kung paano to gumagana. Ngayon, turn mo na para subukan. Handa ka na ba?
Eto ang final challenge para sa'yo. Gamitin mo yung natutunan mo. Tingnan mong mabuti, hanapin mo kung ano ang pwedeng baliktarin para maging simple ang lahat. I-pause mo muna at subukan mong isolve. At yan ang iiwan ko sa inyo. Minsan, yung mga pinakamalaking problema ay nagiging simple kapag tiningnan mo lang mula sa ibang anggulo. Isipin mo, saan pa kaya sa buhay natin pwedeng gamitin ang ganitong klaseng pag-iisip? Hanggang sa susunod!